Gipang kabuhi na ba ang tanan sa mas babay sa inyong atubangan? Naghinuktok niya, nagpitok-pitok. Wow, katapusang pitsa sa buwan niya. Ang uban, tagoy-tagoy lang. Pero ang uban po, gipang kuyawan sa mga bayranan. Agoy. Maayong adlaw na pod natong tanan, mga silingan, kaparintihan ug mga kahigalaan. Magandang araw sa ating lahat. Woohoo! Hello! Happy og smile ang kunuhay, pero ang bulsa ay ambot lamang. My goodness, mga amega. Nya laban bataan eh. Laban rois. Wa jud tay bawi-bawi ani. Bawal jud ang bawi-bawi. Go ra jud gihapon ta, no. Bisag nagsusapinday, kukapandol ni ining kinabuhi, bangon og laban lang gihapon. So itong pitsang itong 25 hanggang 30 o 31 kalendaryo ba, no? Kung sino mag-agree sa akin ba? Ang sarap na talagang burahin. Lami na jud siya irison. Kasi talagang mutiurok ang ating budget sa mga pitsang ito. Kahit gaano pa kahigpit o tago-tago sa pera, bisan paghigtan og lapnis mo is kapo talaga. Ewan ko lang ba kung ako lang ba ito o kayo din. Kung sa Tagalog pa ito, pitsa de peligro. Mga ganitong pitsahan ng buwan, no? Kung sa Bisaya pa ito, ting bitay sa iro, at ang iro talaga dito ay perting kabitayan na. Kaya for today's video, gagawa ako ng putahe na makainat sa ating budget. Tamang-tama ang recipe na ito since level 1 pa lang naman tayo, di ba? So hit subscribe na taon mo din ha para mag-level up na ta. Dili ba ako mag-level 2 kung di abot og 100 subscriber syaro di mahurot ng recipe sa kung mama ning kabuhata ba na bantay lang jud mo. Pulaan jud mo ni mga puros tinuwa. So ayan, sa kadaming gulay na nakita, nahug ra jud gihapon dai ko pitsay. Itong pitsay na ito sobrang fresh talaga. Nakita ko, I can tell. It is very fresh. Fresh pang gigabot sa yuta. Kay perting kayo taon pa taon niya, pero ang sustansya niya na died. So di mabasta-basta ang sustansya sa pitsay, di ba? So atin mo nang hugasan ng pinabongga-bongga talaga ang pitsay. Ako pag talagang nagaan ng pitsay, one by one ini-inspect ko yung mga dahon-dahon kasi minsan meron yang mga insekto, may mga uod-uod in between, di ba? So nakakatakot yun na papasok sa ating tiyan. Agoy, ginoo ko. Tsaka yung mga lapok-lapok dyan, waving ang ating bitok dyan. So ito na pala ang ating bida sa ating recipe ngayon, yung salmon, di ba? Bida ng salmon. So nakatanong, mangutana mo karon nga ng salmon man, yung mga Tagalog, bakit salmon ganun? Sa Bisaya kasi, or sa amin, pag isda na sardinas na nasa malaking lata, ang tawag sa amin yan, salmon. Yung salmon, yung na yan, hindi talaga yan salmon. Makirel talaga ang isda na yan. Pero ang tawag sa amin dyan, salmon. Tapos yung lata niyan, hindi namin tinatapon kasi ginagawa namin yung takalan ng bigas. Na ang tawag ay salmonan. Meron ding maliit niyan. Ang tawag naman doon, litsihan. Nagatas naman yun. Ang lata naman yun ng gatas. So bakit napunta tayo sa mga salmonan at takalan, no? Mga takalan, mga taksalan, ginuog ko. So ayun na pala, hinulog ko na yung mga isda at gisabwan nako og wapod matagaliog. Kay di po dato palabian kay mawala din ang ang lasa ng ating gagawin, no? So pabukalon lang to nato og pinabongga talaga na bukal para talagang lalabas ang totoong lasa ng ginisa. Para as usual, hindi tayo maglalagay ng madaming sangkap o madaming timpla para makaiwas din tayo sa asin na bongga sa katawan, di ba? So nilagyan ko pala yan ng limonsito. Sa dami nung ginawa ko, 5 limonsito ang ilalagay ko dyan para talaga mawala yung lansa. Actually, pwede mo siyang lagyan ng luya paggisa mo, pero hindi ko na siya nilagyan kasi ang aking baby girl ayaw ng luya. So ayan na nga, tinimplahan ko lang siya ng konting pampalasa, asin at paminta. So ayan, pagkatapos ko nyan, tatakpan lang yan, pabukalon otro. At ayun na, nakita nyo na, nilagay ko na ang aking limonsito kasi malapit na akong mag-finale.
At after niya na pagkakulo, ilalagay ko kaagad ang mga gulay. So after ko malagay ang mga gulay, isang kulo lang yan, tapos na judayon. Ayoko kasi yung matagal na pagpapakulo ng gulay, lalo na yung mga dahon-dahon, kasi malata pod in taon ka na. Nya dili pod ko ganahan og latang-lata kay manimaho ka nagtampos. Agoy tampos naunsa. So hindi ko talaga yan hindi ko na yan pinapatagal. Isang kulo, patay ka agad, kasi itong aking lutuan pala, makapal ang kanyang puwet na kahit na wala na yang apoy, continuous pa din yan na nagluluto. Kaya kaagad ahon kung kumbaga tanggalon dayon na siya sa kanang kuan sa kayo, kay para di na siya mag-continuous og luto, kasi ang luto ko na ito kasi panghapunan. So hindi pa naman kami kakain dyan kasi may lakad pa ako. Sumaaga kong niluto yun kasi kami ng aking baby girl ay may lakad dahil nga card out niya today. So ayan, may nakita din akong papaya. Syempre, papaya na napakabongga. Kahit na ako'y kuyawan dito sa mga seeds na ito, ewan ko kung ako lang ba ito na parang pag makikita ko yung mga maliliit, mga bilog-bilog na mga itim-itim, may gumagapang sa aking ulo. Siguro phobia yun, no? Nakita ko to sa papaya, pero syempre nagtwinkle-twinkle man ang aking mata sa kulay, kay nagdala man ng come here ang kanyang kulay. So para laisyo-laisyo yung ating ulam dahil pagkain, kasi syempre malansa. So at least na merong pangharang na lansa, meron tayong something na sweet after natin kumain ng medyo malansang pagkain. Kay alam mo na, ang mga sardinas talaga sure ball na magpakabuhi. Agoy, Ginoo ko. So ako talaga nito kabuhi mo minsan na ang huyab-huyab na to ani hangtod gabi Pero ayun na, laban lang gihapon kay wa tay budget. So after ko talaga nito after ko talaga, usually ako talaga pag after ko magluto, linis kaagad ng kusina, kasi ang aming bahay hindi lang kami ang nakatira, marami kami dito. So ayoko din naman na masawayan tayo, na masabihan tayo na huy, kaumog niya gibiyaan ang iyang gilutuan So ayoko yung mga ganong feedback, kaya luto kaagad. Kaya rin siguro ito ang dahilan ng aking kurug-kurug sa kamot, dahil ang aking kamot ngayon pasmado na dahil galing sa luto, hugas dayon, pero laban na ni hapas-hapasan tara ni mga pinabongga-bonggang hapas din ha. Unya, after ko talaga din ilabog ang mga basura, kay ang mga ipis naman bubongga din sa kusina. Kaya yung mga tira-tira dyan, yung mga lahat-lahat, talagang tanggal, linis, para ang mga taong susunod sa kusina ay wow, sparkling clean. So ayan, pagkatapos nag-umog-umog sa kusina, syempre aura-aura na ang beauty ng mama, ng mga mother dyan. Syempre, kasi pupunta ako sa eskwelahan ng aking baby girl dahil nga card out niya today. So ayun, kinakabahan ng very very light ang ina dyan, kasi syempre baka may something dyan sa grado o anuman. So ayun, pero parang positive man ang kasi yung aura ng teacher na nakita ko sa kanya, maganda ang kanyang smile. Ang pinakabongga at pinaka-beauty na teacher ng aking baby girl na si Miss Joanna. Hello, Miss Joanna. At saka makikita naman sa face ng ina na parang naka-relax, nakahinga dahil sa pagtingin ko palang sa grado ay bongga, hindi uso ang atsa. That's all. Thank you guys. Love you.